Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Martes. Russia naglunsad ng massive strike sa Ukraine. Apat ang patay sa Dnipro habang gumuho naman ng isang 24-story apartment building sa Kyiv matapos ang malawaang missile strike ng Russia sa Ukraine kanina madaling araw. Hindi bababa sa 14 ang sugatan at libo-libong residente ang puwersahang nagtago sa mga metro station dahil sa mga nagbabaksaang debris. Bago ang pag-atake, nagbabala si Ukraine President Vladimir Zelensky ukol sa planong massive strike ng Moscow. Katwiran naman ng Russia, ganti ito sa naunang drone strike sa Luhansk na ikinasawi ng 21 katao, bagay na mariing tinanggi ng Ukraine. 82 Chinese vessels na itala ng AFP sa West Philippine Sea. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines ng kabuuang 82 barko ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea nitong Mayo. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kabilang sa mga na-monitor mula Mayo 1 hanggang 31 ang 17 sasakyan pandagat sa Ayungin Shoal, kung saan 5 ay mula sa People's Liberation Army Navy at 12 ay mula sa China Coast Guard. Pinakamarami naman namataan sa Bajo de Masinloc na umabot sa 39 na barko, kabilang ang 16 na mula sa People's Liberation Army Navy at 23 mula sa China Coast Guard. 10 barko rin ang naitala sa Escoda Shoal, habang 16 naman ang namonitor sa Pag-asa Islands. Patuloy na binabantayan ng AFP ang presensya ng mga barkong Chino sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbubulgar, Brian Kitson. Senate minority tumanggi sa panawagang boycott ng mayorya. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si RJ Atoral. Tumanggi ang Senate Minority Bloc na sundin ang panawagan na Senate President Alan Peter Cayetano na hayaang manahimik ang Senado matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Ayon sa Solid Block 11, dumalo sila sa nakatakdang pagbubukas ng sesyon alas 5 ng hapon at handang magtrabaho. Ngunit hindi umano sumipot ang mayorya kaya hindi natuloy ang sesyon. Naghintay pa umano sila hanggang lampas alas 7 ng gabi. Iginiit ng minorya na ang kaso ni Estrada ay usapin ng rule of law at pananagutan at hindi pag-atake sa kalayaan ng Senado. Nananawagan din sila sa publiko na bantayang mabuti ang Senado at tiyaking na ipagpapatuloy ang trabaho nito. Nagbubulgar, RJ Atoralde. Senator Jinggoy Estrada at 3 kapwa-akusado inilipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, nailipat sa pasilidad ang 4 nitong Lunes, June 1 at opisyal nang nasa kustodiya ng mga otoridad. Kinilala ng BJMP ang mga detenido na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzales Jr. Binigyang diin ng BJMP na walang espesyal na pagtrato o VIP treatment na ibibigay sa mga akusado sa kabila ng mataas na profile ng kaso. Sumailalim din umano ang 4 sa mandatory medical screening at isinama sa general population ng mga persons deprived of liberty o PDL. Samantala, nanatili muna sa PNP General Hospital si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Banoan matapos sumuko sa mga otoridad dahil sa mataas na blood pressure. Noong Lunes, naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan ng 5th Division laban kay Estrada at iba pang akusado kaugnay ng umano'y 573 million pesos na kasong plunder at graft na isinampa ng Office of the Ombudsman. Nagbubulgar, Jenny Albason. At ngayon naman po tayo natin si Kim para sa Boses ng Bayan. Sa gitna ng mainit na isyu at usaping kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng karaniwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Plagata at samahan niyo akong alamin ng pananaw ng masang Pilipino hinggil sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. Ang sa akin lang siguro kung talagang may kasalanan sila, siguro pagdusahan nila. Pero kung wala naman, dapat absuelto sila kasi kawawa din naman. Iimbestigahan nila ng mabuti kung talagang may kasalanan o wala. Pag mayroon, papanagutin. Natutuwa ako, deserve nila yun. Kailangan nila panagutan yung mga nakuha nilang pera. Nakakagalit kasi siyempre yung mga Pilipino lumalaban ng patas tapos sila nakakaalis sila, nakakapunta sila ng saang bansa. Tapos kapag nasangkot sila sa ganyan, magsasakit-sakitan sila, nakakala mo, 'di ba?
Kaya parang ngayon, ang saya kasi unti-unti na silang nahuhuli. Mga buhay. Sila nakikinabang sa kaban ng bayan eh. Kaya deserve nila yan. Dapat lamang sa kanila yun. Dahil na ubos na ang pundo ng Pilipinas, sila ang may kadahilanan. Kaya pati tayong mga taong Pilipino nahihirapan. Yan ang mga opinion na kalap natin sa araw nito. Para sa Boses ng Katotohanan, ako si Kim Plagata, nagbubulgar. Mucha Urquia, nagbahagi ng mahalagang paalala tungkol sa mental health awareness. Isang mensahe tungkol sa mental health awareness at pagiging mabait sa kapwa ang ibinahagi ni Mutia Urquia sa kanyang latest TikTok post. Nagbahagi ang aktres ng video compilation na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng kanyang buhay, kabilang ang masaya at ilang personal na pagsubok na kanyang pinagdaanan. Makikita sa video ang kanyang mga travel at outdoor activities, pati na rin ang mga sandaling kasama niya ang mga kaibigan, mahal sa buhay, at rumored boyfriend na si Migs Cuaderno. Ngunit bukod sa masayang eksena, ipinakita rin ni Mutia ang ilang emotional na pagkakataon, kabilang ang kanyang pagluha at pananatili sa ospital. Hindi man niya ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pinagdadaanan, nagbigay naman si Mutia ng paalala na maging mas maunawain at mabait sa mga taong maaring may tahimik na laban na hinaharap araw-araw. Hindi man grand winner, dala naman ni Mati ang aura at kumpiyansa. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Kahit hindi nasungkit ang titulo, winner pa rin para sa Pinoy singer na si Mati Honyosa matapos itanghal sa ika-4 na pwesto sa Britain's Got Talent Season 19. Nagpasalamat si Mati Honyosa sa lahat ng sumuporta sa kanya matapos ang pinale ng sikat na talent competition sa United Kingdom. Sa kanyang social media post, sinabi niyang pinagmamalaki niyang katawanin ng Pilipinas at Glasgow sa isa sa pinakamalaking entablado sa mundo. And I just wanted to come on here and say my deepest gratitude to everyone who voted for me last night. Ayon pa kay Mati, isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglahok sa kompetisyon ang mga taong nakilala at naging bahagi ng kanyang journey. Ibinahagi rin ng singer na bagamat 4th place ang kanyang naging pwesto, malaking tagumpay na rin ito dahil marami siyang nakalabang mahuhusay na performers na may matitinding taga-suporta. Dagdag pa niya, uuwi siyang may bagong kaibigan, mas maraming oportunidad at suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo habang ipinagpapatuloy ang kanyang pangarap sa music industry. Nagbubulgar, Mabel Viron. Matapos ang halos 4 na taong pagkawala sa kompetisyon, balik tennis na si Serena Williams. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Muling sasabak sa professional tennis ang American legend na si Serena Williams matapos makatanggap ng wild card entry para sa double draw ng Queen's Club Championship ngayong buwan. Huling naglaro si Serena sa 2022 US Open bago pansamantalang lumayo sa kompetisyon. Kilala si Serena bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng tennis matapos makamit ang 23 Grand Slam single title sa kanyang makulay na karera. Sa edad na 44, inaabangan ngayon ng mga tagahanga ang kanyang pagbabalik sa court at kung paano niya muling maipapakita ang kanyang husay. Nagbubulgar, Mary Rose Anterio. Mukhang naiisa-isa nang nawawala yung mga senator natin. Specifically, yung members ng majority. Dahil si Senator Bato, sabi nila nagtatago. Yes. Tapos kahapon, si Senator Jinggoy, sumuko na din. Yes, nabalitaan ko rin yun. Tapos merong mga balita na lumalabas na si Senator Villanueva ang susunod na hahainan ng arrest warrant. Oo nga, ang daming balita, no? So, tingin ko isa pa to, yung sinasabi nila talagang pinipressure nga daw yung majority black. So, tingin ko hindi naman, sinabi din ni DILG Secretary Remulla na hindi naman daw. Pero yun nga, parang nakikita naman natin na iniisa-isa talaga sila. Pero kung totoo mapapatunayan na itong mga senador na to talagang may kaso, it's also a good thing
Kasi pinapakita lang na justice in the Philippines is working. Oo, hindi Diba? Kasi for the longest time, nawawala ng tiwala yung Oo. mga Pilipino sa hustisya sa Pilipinas. Kasi diba, sinasabi nila, mga nakukulong lang or mga nahuhuli, yung mga mahihirap. Yes, napakadaling mahuli. Pero which also leads me, maaaring hinahanap si Senator Bato, maaaring nahuli or sumuko si Senator Jinggoy, pero hindi mahanap si Saldico. Hindi mahanap si Atong Ang. Oo nga, correct ka So, dyan. totoo ba na porket isa may rin yan. pera? Hindi rin. Siguro, kung baga, sabi nila, kung saan ka nakadikit, medyo lamang ka. Diba? Yun ang ano nila eh. Bukod sa pera, connection. Oo. So, yun hindi... Kasi syempre, yung mga senator Ayaw naman ba natin, connection natin? hindi natin alam kung sino connection mo. Ako, ewan ko yung connection ko. Ang meron ako internet connection. Ayan, wifi. Wi-Fi, yan. O, sige. So, mga susunod na araw, titingnan natin kung talagang lahat talaga makakasuhan. Diba? So, at yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako, si Peli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website, www.bulgaronline.com. At maaari kayo bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Tons Edalio. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paingayin pa rin ang boses ng bayan.